Totoo nga ba ang aswang? Maari nga ba talagang magkaroon ng ganitong klase ng nilalang sa mundo? May ilang tao ang naniniwala at kinatatakutan ito dahil na rin sa mga kumakalat na mga balita na may mga nabibiktima raw ito sa iba't ibang lugar. Maaaring marami sa atin ang hindi pa nakakakita ng aswang. Subalit ayon sa mga taong nagsasabing nakakita na nito ay inilalarawan nilang ang aswang ay isang nilalang na nakakatakot ang itsura. Iba't iba rin ang imahe nito. May mga aswang na nag-aanyo bilang isang asong lobo, paniki, pusa at ang iba ay kaya rin mag-anyong tao. Hindi na bago sa atin ang kwento tungkol sa aswang. Sa katunayan, maaaring may mga nakakaalam sa mga nagkalat na mga nakakakilabot na kwento tungkol sa mga aswang na nambibiktima ng mga buntis. Ayon sa kwento, ang aswang ay umaakyat sa bubong ng isang bahay kung saan nakatira ang isang babaeng buntis. Habang natutulog ang babae, ay unti-unti naman itong aatakihin ng aswang at hihiwain ang tiyan nito hanggang sa lumabas ang sanggol sa sinapupunan. Bukod sa aswang, marami ding mga legendary creatures ang gumagawa ng ganitong uri ng pambibiktima, gaya ng manananggal at ang isang nilalang na may mahabang dila na tinatawag na tiktik. Bagamat wala pang solidong ebidensya tungkol sa aswang, ay marami pa ring mga tao ang pilit na naniniwala at kinatatakutan nito. May mga naglalagay din ng mga bawang o asin sa mga bintana at pintuan ng kanilang mga bahay upang hindi daw makapasok ang aswang at hindi sila mabiktima nito. Dahil ayon na rin sa sabi-sabi, ang aswang ay takot umano sa asin at sa bawang dahil sa oras na matamaan sila ng mga bagay na ito ay masasaktan at masusunog sila. Ang aswang ay hindi lamang nambibiktima ng mga tao. Sa katunayan, ang pinakakaraniwang inaatake nito ay ang mga hayop gaya ng baboy, kambing, manok at iba pa. Sa oras na nakahuli ang aswang ng isang hayop ay kinakain nito ang kanyang biktima ng buhay. Bukod dito, sinasabing ang aswang ay may pagkakahawig din sa vampira dahil na rin sa hilig nito sa pagkain ng dugo. Hindi na bago sa atin ang makakita ng itim na pusa sapagkat marami ding mga tao ang merong alagang itim na pusa sa kanilang bahay. Ngunit pinaniniwalaan din ng ilan na ang itim na pusa ay nagbabagong anyo dahil ayon sa kanila, ang mga pusang ito raw ay aswang. Pinaniniwalaan din ng iba na ang pusang itim ay malas. Sa modernong panahon ngayon ay hindi pa rin mamatay-matay ang mga sabi-sabi tungkol sa aswang. Ang mga kwento at bagay-bagay na nauugnay dito ay naipapasa sa iba't ibang henerasyon. Kaya't hindi na nakapagtataka kung bakit marami pa rin ang natatakot sa nilalang na ito kahit hindi pa nila ito nakikita. Samantala, atin namang alamin kung totoo nga ba ang aswang at kung dapat nga ba itong katakutan. Maaaring may mga taong naniniwala sa aswang dahil na rin sa personal nilang karanasan, imahinasyon at nagkalat na kwentong bayan na talaga namang hindi matanggal-tanggal sa kanilang isipan. Bukod dito, naniniwala ang mga tao sa aswang dahil na rin sa madalas na panunood ng mga pelikula at palabas sa telebisyon na nauugnay dito. Subalit isa na rin sa nakapagtataka ay ang katanungan ng ilan sa atin na kung bakit sa Pilipinas lang umiiral ang mga misteryosong nilalang gaya ng aswang, manananggal, tiktik at iba pa. May posibilidad na nangangahulugang ang istorya tungkol sa mga ito ay isa lamang kwentong bayan na nabuo dito sa Pilipinas. Sapagkat ayon sa aking kaalaman, ay maraming mga sinaunang Pilipino ang nag-iwan ng mga sabi-sabi tungkol sa mga kababalaghan na naging parte na ng kultura sa ating bansa. May mga tao rin noong 18th hanggang 19th century ang mahilig sa mga ritual gaya ng pakikipag-usap sa mga patay, faith healing o paggagamot sa pamamagitan ng panalangin, at paniniwala sa pagkakaroon ng kapangyarihan. Kaya naman, hindi maitatangking maraming mga sinaunang Pilipino ang namulat sa mga misteryosong kwento na hanggang ngayon ay hirap pa rin patunayan ng iba. Nangangahulugan lamang na hindi dapat katakutan ang aswang dahil malaki ang posibilidad na hindi talaga ito umiiral sa realidad. At para sa akin, ang aswang ay isa lamang piksyonal na karakter na nabuo sa mga sinauna at makalumang salaysay ng mga tao. At dahil na rin sa kakulangan ng ebidensya, ay lalo pa akong hindi kumbinsido sa pag-iral nito. Ikaw, naniniwala ka ba na totoo ang aswang? Comment down below kung ano ang masasabi mo tungkol dito.
Alam nyo bang ang mga istorya o kwento ng aswang sa Pilipinas ay nagsimula noong 16 na siglo? Sinasabing ang mga dayuhang Espanyol ang unang nagtala ng alamat tungkol dito. Sa paglipas ng maraming panahon ay patuloy pa rin pinaniniwalaan ito at talaga namang naging parte na ng ating kultura ang mga ganitong uri ng nilalang.